nakahanda na script na binabasa. Nagpahayag ng saloobin si Vice President Sara Duterte sa sunod-sunod na atake sa kanya ng Kamara sa budget briefings. Bahagi daw ito ng plano. Diretsa naman ang salag ni Committee on Appropriations Chairman Zaldico. May mabigat pang akusasyon ang mambabatas. Siya po ang scripted, siya po ang budol, peke po, dahil nakita niyo naman may binabati siya. Inaral din ha, meron siyang mga kakampi na nag-abogado sa kanya, nandun na, si minute, di ba? Ibig sabihin, ayaw niya talagang sumagot sa confidential fund dahil hindi niya kayang ipaliwanag. Kasi ninakaw niya yung pera. Ang tanong diyan, isoli niya dapat yung pera. Ang akusasyon at panawagan ni Ko na isoli ni Duterte ang umano'y ninakaw niyang pera ay kasunod ng pagkakabunyag ng umano'y mga katiwalian sa Office of the Vice President. Una, ang Notice of Disallowance sa 72.38 million pesos confidential fund ng OVP noong 2022. Dahil yung unang audit observation na yun, yung pagkakaalam namin na medyo fully disallowed yun. Pero na inayos niya yung dokumento. So, kalahati lang yung kanyang, kalahati na lang yung naayos niya. Sa hearing kahapon, lumabas naman ang issue ukol sa umano'y kulang na mga dokumento para sa pagpapatupad ng welfare goods program ng OVP noong 2023. Para kay Representative Jerry Luistro, walang proper liquidation ng mga ito na kung susumahin, aabot sa halos 65 million pesos. Nasilip din ng OVP Kalusugan Food Truck Program dahil sa umano'y mga report ukol sa mga pagkaing malapit na mag-expire o may maling storage conditions. Halos kapareho daw ang obserbasyong ito sa feeding program ni VP Duterte nung siya pa ang Education Secretary. How do we know that this is not really a case of ghost delivery? Dagdag pa rito, ang flagship project ni VP na Magnegosyo Taday ay may budget na 150 million pesos noong 2023. Pero ayon sa COA, 600,000 lang ang nagamit. Madam Chair, yan ay 0.4%. Madam Chair, walang 1% ng budget for that program pala yung nagamit ng OVP. Kanina, naglabas ng ikatlong video si Duterte kung saan sinagot niya ang umano'y mga atake sa kanya. Susunod-sunod yun, nakita mo. Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Zaldico, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yon, confirmation ng pag-atake. Sa kabila ng audit report ng COA, nanindigan ang pangalawang Pangulo. Kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations ng Commission on Audit, sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sara yan. Pumalag naman ang mga kongresista sa mga sinabi ng pangalawang Pangulo. Sabi nila, mandato nilang busisiin ang national budget. Hamon pa ni Congressman Judas Sidre, humarap si Duterte sa Kongreso sa halip na maglabas ng mga pahayag sa media. I honestly take offense that the Vice President has chosen to make all these accusations over media, over an obviously scripted television interview, di ba? Kasi, kung marami naman pala siyang sasabihin, bakit hindi niya sinabi nung nandito siya sa Kongreso? Sa issue naman ng budget ng OVP, may babala si Congressman Zaldico. Yung budget ng OVP. If that will be approved, this meeting, I think majority of the ayan po ang sentiment, no? Hindi mo pwede dahil nawala na nga tayo ng pondo, ibibigay mo pa ba? Small amount pa lang yun. How much worth ngayon? 2 billion. So, kitang-kita po na dapat wag natin ibigay para wag matempt. Para sa agenda, Hannah T, BNC.